Mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Hindi nyo na itatanong, marunong din akong magawa ng radyo. Kaya lang, yung radyo nasing edad ko. Nakikita nyo po ba yung radyo na to? Alam nyo po ba kung ilang taon na to? Itong stereo, car stereo, ayan, car stereo. Ito po ay Pioneer. Ang tawag namin dito noong araw ay Derelos. So, Derelos kasi round dial, yun ang tinatawag namin. Naku, kung nakagamit ka noong araw, nitong radyo na to, nung stereo na to nung araw, ito itsura niya. Oh. Ito yung pinaka mukha niya. Ito kasi ay umaandar na to, nakakabit na to eh. Ayan oh. Ayun, yan. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Nililinis ko kasi at ikakabit ko doon sa aking isang sasakyan, doon sa Pajero na 3 doors. Ayan. Ito mga kapatid, FM radio lang. Ayan. FM radio, frequency modulated. Sa makakaalala nitong radyo na to, sige nga, tignan ko nga, anong taon po ito nung sikat na sikat itong stereo na to. Ito, yung Pioneer na round dial. Ayan, nililinis ko. Napakadumi oh, tignan nyo oh. Sobrang dumi. Ayan o. Kaya lang, meron akong magandang panlinis. Ito, nabibili ko lang to sa Robinsons. Doon sa Handyman. Ayan. Pero napakaganda niyang panlinis. Kahit na hindi mo na to basain, hindi mo na sabunin. Sabi nga. Ayan o, tanya, linis ka agad o. Di ba? Alam nyo, napakagandang tumunog nito nung panahon namin. Slow rock. Talaga noon, yung mga jeep na patok nung araw. Ang kapal nito. Grabe, din nyo, kapal niya oh. Kung i-compare mo dito sa electrical tape, ganyan siya kalapad, ganyan siya kakapal. So ito yung mga nakakabit nung araw sa mga patok na mga jeepney. Nung araw talagang ito mainit. Mainit sa mga magnanakaw. Nung araw, ang cellphone wala, dahil wala pang cellphone noon. Pero ito mga car stereo na to, pagbaba ng mga driver, dala-dala nila yan. O kaya, ayan ay nakabalot pa ng stainless. Talaga nasa loob na lagay na stainless. Ngayon, mga kapatid ako po, si Otto Ranz, marunong din po ako mag-repair. Ayan. Marunong ako mag-repair ng radio. Kasi dahil dun sa ating kurso, dun sa engineering course ko, nag-take din ako ng vocational na trimester para lang magkaroon ako ng hands-on sa mga electronics, sa mga device, sa mga amplifier, sa mga TV, lahat po yan. Pero yung panahon ko, wala pang mga LCD noon, wala pang mga LED. Kaya ito, binabalik tanaw ko lang sa mga stereo, troubleshooting yan, magkakabit kayo ng mga amplifiers. Nung araw namin, yung mga booster, nagre-rewind ako ng transformer, output transformer ng booster, yung mga power transistor namin, yung 2N3055, MJ2955, yan yung mga ginagamit namin nun. Tapos ito, yung IC nito, yung AN, ayan, 214, itong IC na to. Napakabili nito nung araw kasi maya nasusunog yung IC na to sa lakas. Pag nagkamali ka ng kabit, mga kapatid, yung mga car stereo nyo, mamaya i-DIY nyo pag nagkabaliktad talaga kayo ng kabit, doon sa power, sa 12 volts, sira kaagad ang IC niyan. Sira ang power amplifier IC niyan. Kaya iingatan nyo po. So yan mga kapatid, iiwanan ko to panandalian. Ito yung mga dial niya oh. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kapag ito ay buo na. Mga kapatid, ito na. Natapos ko na yung aking KP500 Derelos na stereo. Ito yung mga stereo, cassette tape stereo ng mga patok na jeep nung araw. May mas nauna pa rito yung 8 tracks. Ito ay 4 tracks naman na cassette na car stereo na may FM radio. Yan yung mga patok noon. Okay mga kapatid, sasagutin ko lang po yung ilang mga katanungan dito sa harapan ko. Bago ko sumagot sa ilang mga katanungan mga kapatid, maraming salamat po at ako po ay umabot na ng 100,000 subscribers. At makakamit na po natin sa mga ilang araw yung ating silver play button na manggagaling po diyan sa YouTube. Okay mga kapatid, ito, meron akong dalawang injector dito. Yan. Itong isang injector na to ay nakakabit ito sa 4D56 na engine. Ito yung may chamber.
May chamber yan. So ang buga nito mga kapatid ay diretso lang na ganun. Ito na mismo yung injector yan. Ito naman yung injector ng crosswind. Ito namang mga ganitong klaseng injector, pati na yung injector ng mga CRDI ngayon, ito po ay ginagamit sa direct injection. So direct injection to, ito ay may sprinkler na mga 5. Ang buga nito ay palabas, pag ganito, pabuka. Ganun ang buga nito. Ng diesel Ito namang galing sa 4D56, ito po ay diretso lang na ganon. Kasi nga ito ay pumupunta doon sa chamber mismo, doon sa piston, nandoon yung chamber. Kaya ang 4D56, pag hindi mo talaga to pinalitan ng bago, kung linis lang ang gagawin mo, ito ay nag-fuel knock o kaya ito ay mausok. Kaya ito ay hinahabol ng ASBU kasi hindi mo talaga to makokontrol. Unang linis okay pa, pangalawang linis, pero yung mga susunod nun, kahit na napapagana mo pa itong injectors na to, hindi mo na makokontrol yung knocks or hindi mo na makokontrol yung buga niya, kaya nagiging mausok. Kaya ang 4D56 medyo talagang minsan malakas ang knock. Yan, yung mga Adventure, Pajero, na gumagamit niyan, kasama na itong Starex, ginamit din kasi ng Starex yon, yung mga ganitong injectors. Pero kaya ang maganda, itong mga direct injection, yung crosswind, at pati yung mga CRDI ngayon na direct injection, okay talaga siya. Yun yung gumagamit ng mga ganitong klaseng injectors. Balik tayo dito mga kapatid, yung susunod na tanong ni Rocky Pair Gun, 6802. Sir, okay lang ba na alisin ang catalytic converter ng Sportivo? Yan ang tanong niya. Mga kapatid, sa totoo lang po, Mapa, Sportivo or kahit na anong model ng sasakyan, hindi po dapat alisin ang catalytic converter. Yung pong mga bumabasag ng catalytic converter dahil ang sinasabi nila ay bibilis ang inyong sasakyan, magkakaroon ng power ang inyong sasakyan. Huwag po kayong maniniwala doon. Kasi po mga kapatid, yung catalytic converter, iyan ay ginawa para i-burn niya ulit yung mga lason, yung mga na-burn na smoke dyan sa loob ng inyong combustion chamber. So yung mga lason na lalabas na yung carbon dioxide, carbon monoxide, kasama na yung nitrogen oxide, pupunta yan sa catalytic converter. At yun ang trabaho niya. Para pagdaan ng catalytic converter, i-burn niya ulit yan, paglabas nun ay malinis na malalanghap mo. Pero alam ba mga kapatid, yung catalytic converter, napakamahal po niyan para sirain lang nitong mga nagsasabing basakin yung catalytic converter at bibilis ka. Naku po, kung talagang gusto nyo lang ng power at bilis, kayang-kaya nating ibigay sa inyo yan. Yun nga lang, lalakas po kayo sa fuel. At medyo magiging mausok ang inyong sasakyan. Hindi nyo na kailangang sirain yung catalytic converter dahil iyan po ay may mga materials, no? Meron siyang metals na napakamamahal ng mga metals na yan. Yung pong platinum, palladium, and rhodium. Naku, mamahalin po yung mga metals na yan. Hindi po siya ordinaryong tambucho or muffler, catalytic converter. Napakamahal po niyan para sirain nyo. Kaya wag nyo pong sisirain yan. Alam nyo kung bakit? Kung kayo po ay may asthma or kung kayo ay sakitin talaga at mahina ang inyong immune system, tuwing maaamoy mo at ng anak mo, yung usok ng tambucho ng sasakyan mo, mapa Sportivo yan, mapa Adventure yan, or kahit na anong sasakyan, na tinanggalan mo ng catalytic converter, ikaw ang may kasalanan kung bakit naaamoy mo yung lason, pati yung anak mo. Kasi dapat, ang trabaho ng catalytic converter, iligtas ka doon sa emission na yon nung sasakyan na yon. Kaya nga, yung mga walang catalytic converter, mga kapatid, yan yung mga pampasadang jeep na hindi man lang umabot sa Euro. Euro 1, Euro 2, buti nga yung crosswind, meron ng catalytic converter yung Euro 2 nila. So, karamihan ng mga assembled na mga sasakyan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, mga owner type jeeps na yan, mga pampasadang jeep na yan, no? Lahat halos ng mga lumang sasakyan na hindi inabot nitong catalytic converter, nagbubugayan ng lason. Kaya hindi mo yan dapat alisin. Ngayon, kung bibili ka ng catalytic converter, ewan ko na lang kung may mabili ka diyan sa mga surplus, sa mga surplasa na yan. Kasi alam nyo kung bakit. Sabi po nung kilalang surplus retailer dito sa Rizal, sa Taytay, sa Tikling, si GRJ, yun daw pong mga catalytic converter na yan, doon pa lang sa Japan, pinapakyaw na nitong mga taga-India. Kasi dyan sa India, talagang nagbubuo sila ng mga sasakyan dyan. Di ba? Yung Mahindra, dyan nga galing na ginamit nitong ating PNP. So talagang nagbubuo sila ng mga sasakyan dyan, mga brand new. At itong mga laman nung
catalytic converter mo na yan, mamahaling metals yan. Platinum, palladium, and rhodium. Kung hindi ka bibili ng mga surplus na catalytic converter na yan, mapipilitan pang magmina itong mga taga-India. Kaya pinapakyaw daw po nila yan. Kaya doon po sa nagtanong, si Sir Rocky Pair Gun 6802, wag mo pong alisin. Kung kailangan mo ng power ng sasakyan mo, madali lang po yan. Kaya nating bigyan yan at dagdagan ng power. Pero hindi po makakatulong sa anumang bagay kapag inalis mo ang iyong catalytic converter. At bawal po yan. Sa ibang bansa, bawal yan. Sa ibang bansa, ninanakaw ang catalytic converter, lalo na sa US, sa Canada. So doon, pagka may problem ang catalytic converter mo at hindi mo pinaayos, mape-penalize ka. At doon, kapag tinanggal mo ang catalytic converter mo, is a crime. Krimen po talaga yon. Kaya doon, ninanakaw talaga yan kasi napakamahal ng catalytic converter doon. So, kapatid na Rocky Pair Gun 6802, huwag mo nga alisin para maging maayos at maging maganda ang inyong health. Paano maiiwasan ang pagtigas ng clutch? Yan ang inaantay ko na sabihin mo. Ito po yung doon sa vlog ko na bakit tumitigas ang clutch ng manual transmission. Sa totoo lang po mga kapatid, kapag pinanood nyo yung vlog ko na to, habang ini-explain ko yung mga bagay na numinipis doon sa clutch assembly, yun na nga yung dahilan ng pagtigas niya Siguro, hindi lang po ako naintindihan ni Sir Roberto Vergara. Ang hinihintay doon niya, yan ang inaantay ko na sabihin mo. Kasi nga po, lahat ng mga bagay doon sa loob ng clutch mo, yung flywheel, yung pressure plate, yung clutch lining, sama mo yung pivot ball, sama mo yung fork, lahat yan, kapag nagbabawas yan ng kapal or nababawasan yung kanyang metal, numinipis yan, nagkokos yan ng pagtigas ng clutch dahil nawawala na yung geometry ng inyong clutch assembly. Kaya nga po nauso yung magic washer. So, magpapalit ka ng pressure plate, magpapalit ka ng clutch lining, hindi ka naman nagpalit ng pivot ball, hindi ka naman nagpalit ng fork, numipis na yon. Okay, kahit nagpalit ka ng release bearing, meron kang tatlong hindi pinalitan, yung flywheel, yung pivot ball, at saka yung fork. So may nabawas na doon, lalo na kung pinareplace mo pa yung flywheel mo, ang mangyayari doon, yung lever ng iyong fork magbabago. At kapag nagbago yun, yun ang nagpapatigas ng clutch. Kaunti lang, ilang milimetro lang. Kahit mga 3 to 4 millimeters lang ang mabawas doon, magkokos na yan ng pagtigas ng iyong clutch. Sa umpisa, hindi mo yan mararamdaman. Sa unang apak mo, pagka ikaw ay press na press pa, hindi ka pa natatraffic. Pero habang tumatagal, tumitigas yan. Ang akala mo, tumitigas yung clutch mo. Hindi, matigas na yon. Pero ang totoo, ang nangyayari, napapagod na yung yung paa mo, kaya nararamdaman mo na yung pressure, nararamdaman mo na yung pagod at akala mo ang tumitigas yung clutch mo. Talaga matigas na yon dahil may mga nabawas na. So yun, Sir Robert Vergara, habang numinipis yung mga clutch material, yung mga clutch parts mo sa loob ng transmission mo, nagkokos yan ng pagtigas. Pero merong mga sasakyan na ginawa namin dito, mga na-experience namin dito, pinalitan ng bagong lining, pinalitan ng bagong pressure plate, pati release bearing, pati fork, lahat pinalitan. Matigas pa rin. Ang mali naman doon, yung kanyang pagkaka-link ng kanyang push rod doon sa pedal. May mali doon, sigurado yon. Yan yung ginawa namin sa D-Max, yun yung ginawa namin sa mga Honda, na FD. So napapalambot namin yon. Pero meron din pong instance, at madalas pala to, mali yung replacement na ibinibigay. Halimbawa, sa Fortuner, kumuha kayo ng IC na hindi yung original genuine parts. Hindi nyo naman talaga sinukat ng caliper, kaya dito sa table ko, talagang may caliper ako Bawat pyesa, lalong-lalo na yung mga clutch parts na yan, kapag dumating dito sa amin, at iyan po ay a replacement, at hindi sila pantay talaga sa pagkakatayo pa lang yung kapal pa lang nung lining, yung kapal ng pressure plate, magkaroon lang yan ng difference na 2 to 3 millimeters, hindi mo na ma-expect yung lambot ng original. Kaya nga po, hanggat maaari, pagka clutch parts, ibalik nyo po yung original. Huwag po kayong magtsatsaga sa replacement, lalo na kung ang mga sasakyan nyo, yung mga maseselan, Toyota, Mitsubishi, Starex, yan.
Honda, lahat yan masiselan. Meron naman kaming naging case, Nissan Sentra, no? Dumating sa amin dito, wasak na yung clutch, hinila na lang. Talagang lumusot na yung kanyang pressure plate, lumusot yung release bearing. Talagang matigas yan eh. Kaya nga hindi ko na inaalis yung paa ko sa pedal kasi matigas pag inaapakan. Ang nangyari naman dahil sa ganun yung naging manner ng kanyang pagdadrive, bumigay kagad yung release bearing pati na yung mga diaphragm spring, nasira kagad. Yun na naman yung piyesang ibinigay sa amin, matigas na naman kasi mali na pala yung piyesang ipinalit niya before pa, bago pa dumating sa amin. Ang medala naman ng piyesa siya na, kasi pang ilang palit niya na yun, matigas pa rin. So ano ang ginawa namin? Kinuha namin, lumang Sentra na to, kinuha namin yung kanyang serial number, nung kanyang chassis, no? Chassis number, pinadala sa Nissan, pinadala kay Young Bros, tinignan yung original na piyesa niya, mali pa rin. Mali pa rin yung lumalabas na piyesa. Yun pala, itong Nissan Sentra na to, mga kapatid, napalitan na pala to ng engine, pati yung transmission. Japan na pala yung kanyang engine at transmission. So kahit na anong match mo doon sa kanyang chassis number dito sa kasa, doon sa part number, mali talaga yung mabibigay sa kanya. So ano na lang ang ginawa namin doon? At hinanap din namin yung engine na yun, na kinakabitan ng engine na yun na sasakyan na kotse ng Nissan. Ayun, sa awa ng Diyos, nakakuha tayo ng original na parts ng transmission na yun at yun, nakatulong doon sa may-ari at hanggang ngayon, malambot pa rin. Okay, ang susunod na sasagutin po natin, mga kapatid. Okay, sabi po, good job sir, fantastic, fantastic, fun, yun, masaya, tastic. The more we learn, the more we earn. Okay, mga kapatid, tama po yun. Kaya po si Autoruns, itong mga ganitong maliliit na bagay, pati nga itong car stereo na to, inuulit-ulit naming i-share sa inyo. Kasi po mga kapatid, kapag alam mo yung mga bagay na kaya mo naman talagang i-DIY na gawin, makakatulong sa inyo, malaki ang masisave nyo. Ngayon, kapag alam mo din na, halimbawa, nung eto yung sasakyan mo, nagpalit ka lang ng clutch, tumigas na, may problema, may mali talaga doon kasi nag-replacement ka. Or, kung bago mo papapalitan yung mga pyesa mo sa clutch mo, edi syempre, huwag ka nang papayag na replacement ang bibilin mo dahil kahit na sabihin mo may diferensya siya ng konti sa presyo, mas mura yung replacement, ang after effect nun, mga kapatid, yung tigas ng clutch or yung hindi tama na performance nung yung clutch assembly. So, the more we learn, sabi po dito, the more we earn. Tama po yun. Kung may mga tanong po kayo, itanong niyo po sa akin, sumasagot naman po kagad tayo. Doon po kayo mag-message sa aming messenger sa FB page po ng Autoruns. May messenger po yon. So mag-message po kayo doon at masasagot po namin kayo, yung aking 4 na anak at meron pong sumingit na isang babae. Si Jamie. Yan, so 5 na sila doon. At pang-6 ako. Dahil sa dami po talaga ng mga questions at talagang sinasagot naman po namin. Okay, ito po, kung kapag blow-by na, anong dapat palitan? Pag blow-by na, ang ibig sabihin lang nun, yung pinaka-worst, no? Yung inyong piston ring, pati yung liner, pati yung piston, talagang tumatagas na, no? Hindi niya na nasisil yung cylinder, yung compression, hindi niya na nasisil yun, at yung nakukompress doon na power, sabihin na natin, na energy, yung nakukompress doon, lumalabas na dito sa ilalim. Lumalabas ngayon dito sa dipstick mo, lumalabas na dyan sa ventila mo, no? Sa PCB mo, sa hingahan, doon sa vents, lumalabas na doon. Yun nga yung blow-by. At ang matindi doon, kapag masyadong malakas na ngayon at talagang gasgas na yung mga liner, yung piston ring mo, talagang sabihin natin na hindi na normal, pati langis nasama eh. Diba? Magpa-pumping oil na yun. Kaya minsan sabi nyo metal stick may lumalabas. Kasi sirang-sira na yung mga piston ring, sira na yung liner. So anong dapat palitan? General overhaul na po yun. Kapatid, ano po masasabi nyo sa Master Garage na kailangan palitan ang radiator pag naka 7 or 8 or 9 years na daw? Ang masasabi ko po dyan, tingnan mo kung yung talagang radiator mo ay hindi na pwede. Kasi nga, meron pa nga mga surplus na radiator dyan, galing Japan, binebenta pa yung mga magagandang klaseng mga radiator. Tapos, syempre, yung radiator naman, ang trabaho niyan, magpalamig ng iyong cooling system. Dadaan ng tubig doon, tapos mahahanginan. Kung wala namang leak at nagpe-perform naman siya ng maayos, kahit sabihin mong 15 years na yan, hindi mo yan kailangan palitan.
lalo na yung mga original talaga ng mga radiators. Pero bihirang-bihira yung mga radiators na tumatagal ng 10 taon kung hindi mo ginagamitan ng mga coolant. Kasi yung mga coolant ay may mga anti-rust properties po yan. So, kung yung makina mo, doon naman magsisimula yung rust hindi naman doon sa radiator. So, yung makina mo, ginagamitan mo, puro tubig lang. Syempre, yung tubig, maraming impurities yan. Pag uminit na, yung makina mo, susunugin, paiinitin niya, yung mga impurities na yon, magiging dumi yun doon sa loob ng iyong makina. Ganon din ang mangyayari doon sa radiator mo dahil hindi mo ginagamitan ng mga anti-rust na coolant. So, iyon po yun. So, talagang magpapalit ka ng radiator. Baka nga mas mapaaga ka pa doon sa sinasabi na 7 or 8 or 9 years na magpapalit. So, tama naman yung sabi niya, kung talagang mahina na, kung talagang sira na, dapat palitan. Pero kung buo pa, sayang naman. Yung sasakyan ko nga, 2014, 10 years na yung aking Grandia. Pero talagang ginagamitan ko yun ng coolant, no? Yung kulay pink. Hanggang ngayon, hindi naman nagkakaroon ng problema. Mga kapatid, papasalamatan ko lamang po ito bilang panghuli si Sir Butch PB Channel 9027. Nakikinig ako sa channel mo, sir, habang nagtatrabaho ako dito sa Canada. Isa din akong mekaniko ng mga sasakyan, taga Teresa Rizal. Ako at napapadaan ako dati dyan sa may inyo banda. Ayos mga binibigay mong idea sa mga kasamahan nating mekaniko. Salamat po sa iyo, Sir Butch PB Channel 9027. At marami pa sa mga susunod na vlogs po natin. Talagang babanggitin ko po isa-isa itong mga comments, mga pinadadala nyo po sa aming matatamis na mga comments. Nako, nagpapalaki po ng aming puso at nagbibigay ng drive sa amin para lalo pa po kaming gumawa ng mga ganitong mga vlogs. Salamat po sa inyo. Umabot na po tayo sa 100,000 subscribers. Palagay ko lampas na, wala pong tigil. Marami po kaming mga nakalinya dito na ibibigay sa inyong mga vlogs. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oy! Yan na. Kunti na lang. Grabe, bilis mo na. Ay, maano na, pag nagpatugtog ka, maano sa ano. Ay, baka makapira. Ayun na, Ayun na. Ayun na. Motoran. Nay. Sir, Pog, sir, halika dito, dali. Papakita kita sa vlog, dali. Dali, 9 na, sir, oh. Ayun na, Arby, Ayun na, sir, oh. Ako po yung 9995 daw, si Sir Jack Quaresma. Uy, isa na lang, magpadagdag ka na! Sir. Oh, ito yung ito yung isang subscriber po namin, oh. Sino po ang kamukhang artista dito? Wala. Ayan po, 9999, no? Salamat po, nandito po kayo. Ayun yung anak niya, oh. Ayan na. Konti na lang, guys. Pwesto na pa. Meron pa po kaming mga customer dito, galing pa po ng Batangas, Laurel, Batangas. Oh, bakit ba Laurel? Doon galing si Salvador Doyle Laurel eh. Baka CP Laurel. Hindi, Doyle Laurel, Batanggenyo yun. Si Vice President, Doyle Laurel. Magano ka na pa? Yan, naku! Abangan na. Ayan na! Salamat po! Salamat natin ang merienda. 101 pa dito. Okay. Ayun! Thank you. Salamat po. Ay, namatay. Thank you po sir. Pa. Si Kuya JM tsaka si Kuya Kainan pala to yung mga manggagawa natin. 102! Sa Taguig. Pa, congrats daw, sabi ni Kuya JM tsaka ni Kuya Kainan. Hoy, thank you po. Abangan niyo po ako sa SEDC. Ay, ganun po yan. Ayan po guys, 102. 102,000 subscribers. Nako, mga kapatid, maraming salamat po sa mga talagang
Ano ba masabi natin dito? Avid viewers po ng Autoruns. Lalong-lalo na po, yung talagang mga certified kapatid. Nako, mga kapatid, salamat po sa inyo. Kadong, maraming salamat po. Kadong, Cardinosa. O1 po, diyan sa Eastern Samar. Nako, Kadong, may magandang balita po ako sa inyo. Makakarating na po tayo sa SEPSI. Salamat po, Sir A. Si Kadong, O1 sa Eastern Samar. Yung amin naman pong O1 dito, yung pinakamabait naming O1 dito sa Rizal. Si Ka Alfonso O Rico. Oy, maraming salamat po, Ka Al. Ako po, maraming salamat po. Ka Perdi, Ka Leo Paras, Ka Perdi Aspiras, Ka Robert Sakido, Ka Nuera Landas. Sino pa? Ka Lyongson, Alfred Longson, hindi ko nakakalimutan. Ka Marlon Lavino. Wag mo kami. Marlon, sama-sama tayo. Ka Marlon, power! Sino ba? Positibo, Ka Marlon. Ako, sa inyo ko nakuha yan talaga. Ka Wilson Gayagon, sir, magpagaling ka na po. Pupunta na kami dyan. No? Attorney, Tiberio Prado, kay PD1, Bayan-Bayanan. Attorney, Eranio Prado. Attorney Eranio Prado. Ayan, ka RD nga, Eranio Prado. Si Chip, tawagin mo si Chip. Oh, yung boys, mamaya, yung ano muna, yung mga kaibigan natin, mga kuya. Dito Jesse, oy, Kuya Jesse, President, Marangal Royal Eagles Club. At ang ating bomb squad, si Eric Calma, yung best friend mo, sino yan? Best friend mo, na best friend ko rin. Kuya Bion, oh, ayan. Kuya Bong, tapos yung ano nila, yung boss nila, Ma'am Carriazo. Ayan, sino pa? Oy, General Tabuhara, Colonel Bong Nebria. At syempre, si Congressman Busita. Oh, halika na rito, picture oh. 100,000 na tayo. Halika dito, dali. Ano na? Oh, halika, picture tayo, picture. Oh, dito, hinihintay ka namin eh. Ayan, oh. Oh, ano daw masasabi mo? Ano masasabi mo? Naka 100,000 na tayo na aabutin pa pala. Aabutin pa pala tayo, buhay pa pala tayo, malakas pa. Kaya pa. Marami pa. Kaya pa. Marami pa. Gusto nila makita, nag-overall na tayo. Pakita na natin lahat, makina. Hindi, pwede. Pakita. O, batiin mo muna si Maring Normie. Pa-overhaul natin lahat yan dyan. Batiin mo si Maring Normie, nasa US. Binati ko na yan. Ay, yung isa pa, batiin mo na. Batiin natin lahat. Oy, Maglari! Kaya pa natin 5 taon? Kaya pa. 10 taon? Ito lang. Kaya pa.